Para magpabalik ba? May masabi lang talaga. Yung isa naghahanap ng mga debater. O eto pa isa, oh, si Ping Lacson. Ang Pilipinas daw, hindi na natin 'to masyadong ano, papahiwatigan ko lang kayo. Baka 'pag wala tayong balita bukas, pagyamanin pa natin ang pagpapalawak dito. PH risks losing 320 billion in revenue if VAT suspended. So, pag-isipan daw natin kasi kung sususpendihin yung VAT, mawawalan yung gobyerno ng 320 billion. Tama naman yung Senator Lacson. Pero nakisawsaw ka na naman dyan eh. Alam mo ba, Senator Lacson, na mas malaki po ang ninakaw dyan sa flood control? Kung ginagampanan mo lang yung trabaho mo bilang yan, dyan ako naiinis eh. Hindi mo ginagampanan yung trabaho mo bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Hindi ka nagkukondak ng mga investigasyon. Hindi mo binabawi sa mga magnanakaw yung mga nakulimbat nila. Tapos magsasalita ka rito sa problema ng di mo kayang lutasin. Yung kaya mo, ikaw, kaya mong lutasin. Mag-iimbestiga ka lang. Totoo ba tong mga paleta na to? Kung totoo yan, babawiin natin. 850 billion. Nanghinayang ka sa mawawala sa VAT. Kahit naman manghinayang ka o hindi eh. Sausaw ka lang dyan eh. Si Recto pa rin na magpapasya niyan eh. Kung tatanggalin ba yung VAT o hindi. Dito ka sa may pakialam ka. Dito may nagsasabi, nag-deliver po kami ng 850 billion. Mga kapatid, ano po mas malaki? 850 billion o 320 billion? Nanghinayang siya sa 320 billion eh. Wala naman po siyang silbi ron. Sausaw lang siya ron. Yung 850 billion po ang mas malaki. So mabawi mo lang yung kalahati, mas malaki pa rin sa pinanghinayangan mo na 820 for 350. Kaya tumitigil na ako. Napapalakas yung hataw ko sa lamesa, tumitigil. Nakakainis. Mayroon kayong pwedeng gawin na trabaho ninyo. Hindi mo tinatrabaho, sinasawsawan mo yung wala kang magagawa, kundi dakdakan lang. Ito na talaga oh. Igil ang mundo. Okay. Tuling na. Nakakainis. Alam mo yun? Ito pang isang sausaw ni Lacson. Okay daw siya sa joint oil and gas exploration kasama ang China. Suportado ni Lacson. Very good. Sa wakas, mahuhukay na rin natin lang langis. Totoo po yan, no? Alam nyo, sana wala lang kumontra ng mga politiko.
mayroon pong langis diyan kasi yung mga kapitbahay natin nakahukay na sila ng mga langis. Kaya kita niyo walang problema yung Indonesia, wala pa pong 10% yung tinaas sa Indonesia kasi may sarili silang langis, eh. Malaysia din. Bakit hindi na natin hukayin? Hindi po tayo makakapaghukay diyan, promise. 'Pag iba po ang pinartner natin diyan sa West Philippine Sea, hindi po papayag ang China. Kasi ang tawag diyan disputed. Aminin na natin hindi atin 'yan. Atin po 'yan sa atin. Kanila 'yan ayon sa kanila. Kung pareho po tayo na nagki-claim, puwede ba? Kaysa magtalo tayo, mag-partner na lang tayo. O kaya lang ang catch dito ni Lacson, pero kinakailangan 60-40. Diyan na naman tayo natalo sa 60-40 na 'yan. Alam nyo, napaka-illogical na mag-isip ng mga politiko. Gawan nyo ng paraan na gumawa kayo ng batas na pinapayagan yung mga paghukay ng dalawang bansa, partikular China. Payagan nyo yung China at Pilipinas na maghukay sa disputed. Disputed, ha? Pag atin, halimbawa, yung mga Recto Bank, yung mga atin po, yung talagang sakop natin, 60-40. Pero yung disputed, inaangkin ng China, inaangkin natin, sana maging practical tayo. Huwag nating ipagpilitan yung 60-40. Kasi hindi po mahuhukay yan. Maniwala kayo sa akin. Ano po bang gusto ninyo? Yung 50-50 na nakakahukay tayo ng gasolina? O ipagpipilitan nyo na 60-40, wala tayong mahuhukay? Pwede po tayong maging mayaman, eh. Kaya lang ipagpipilitan nyo yung 60-40. Hindi po papayag ang China. Ang tingin nila, kanila din yan, eh. Ang tingin, may mga lugar po tayo na hindi nahuhukay, pero alam po natin na may langis. Doon po 60-40 kasi atin yun, eh. Pero po pag disputed, inaangkin ko, inaangkin niya, hindi tayo nakakapagpatrolya dun. In fact, hindi natin, 'di ba? Hindi natin talaga maangkin yun dahil hindi tayo nagpapatrolya, maging practical na lang tayo. Usap tayo ng China, talaga bang pag-aawayan natin 'to? Gegerahin mo ba kami? Lalabas kang bully. Wala naman kaming kakayahang makipaglaban sa'yo. Pwede ba tayong mag 50-50 na lang? Eh pinagpipilitan natin yung kaya nabwisit si Tatay Digong, eh. Alam niyo si Tatay Digong napaka-praktikal. Sabi niya noon, ang ganda na ng plano yung EDSA. Patong-patong yung EDSA. Pwede pong gawin. Correct, pwede pong gawin. Nakita na natin. Kaya tama si Edo Manzano, eh. Sana lahat ng Pilipino makarating sa ibang bansa para makita nila yung comparison. Kasi nung una ko napunta sa Hong Kong, yan ang una ko talagang nakita, eh, yung subway system. Nakikita ko yung nag-extend sila ng mga subway. Wala pang tao. Inuuna nila yung subway. Yung plano ba, yung plano. Nakakapanghinayang. Wala po tayong panghukay din. Makikipartner din po tayo. Alam nyo ba yung Malampaya? Ang kapartner po natin dyan, UK. 60-40. 60 sa atin, 40 sa kanila. Gaano ba naman yun? 10%. Hindi po kasi papayag, walang bansang papayag na sila pa nga maghukay niyan. 50-50. Matutuwa na yung mga yan. 50 sa kanila, 50% sa atin. Ano ba naman yung sumurrender tayo ng 10%? Pwede pong gawan ng paraan yan ng mga senador at congressman. Eh kaso, hindi po natin mahuhukay yan. Sayang yung oil exploration. Kahit po anong dakdak natin dito, kung papasukan niya ng mga, hindi, nakalagay yan, atin yan.
Eh, puta atin pala, eh, bakit hindi natin mahukay? Napaka-praktikal lang, eh. Yung Indonesia kanila yung langis nila, hinuhukay nila, pinapakinabangan nila. Yung sa Brunei kanila yung langis nila, hinuhukay nila, pinapakinabangan nila. Eh, sa'tin, atin 'yan. Oh, bakit hindi natin mahukay kung atin? Eh, kasi sabi ng China kanila din 'yan, eh. Alam niyo kung magsisimula tayo dun, masaya China, masaya din tayo. Tapos na ang bilis pala maghukay ng China, pahukay na rin namin 'tong mga nasa loob namin, 'di ba? Napaka-impractical kasi ng mga ano natin, pulitiko. Alam niyo kung bakit impractical? Kumikita na sila sa pagiging pulitiko nila. Namamalitahan na sila lahat. Kaya wala po sa kanila 'yan, eh. Kaya magdusa. Tanong niyo sa mga Pilipino, anong gusto niyo? Kapartner natin China mahuhukay ang langis? O hindi natin kapartner ang China, nakanganga tayo? Nganga na lang tayo. Pinaniniwalaan natin. Sa totoo lang po, yung mga taga Middle East po, putya, ang naghuhukay sa kanila ng langis nung halimbawa yung Iran, kailan lang po sa kanila yan? Kailan lang po nila naangkin yan? Mga taga-UK yung naghuhukay ng langis dyan. Binibigyan lang sila ng porsyento. Kaya po nating i-negotiate yan, no? 50-50. Yan nga ang gusto ng China. Sige, maghukay na tayo ng langis. Eh, syempre, ang masusunod dito yung mga, diba? Uta, soberenya kayo ng soberenya, pero sila din yung nagsuko kay Digong sa ICC. Anong klaseng soberenya yan gusto nyo? Maglulunsad daw ng malawakang rally dahil sa pagtaas ng krudo ang mga taong grasa. Dahil di na daw nila madja-justify ang sarili nila at may binubuhay silang mga sanggol o yung tinatawag na baby oil. Ano naman ang apo ng ano? Ah, kung ang baby oil ang kanilang anak, ano naman ang tawag sa kanilang apo? Vicks Vaporub. Wala lang. Dahil gusto nyo na mga corny. Boss, maglulunsad daw ng malawa. Crazy. 101 billion CPM Margaret Thatcher ang nagsabi niyan. S4E1 ng The Crown niya, sinabi yan. Season 4. Napakatangam mo. Okay. Redon. Lilipat lang ako sa kabilang gasolinahan. Di full. Pa nila ako malaman ba? Naptank. Tatay Badong, yung Mentos na okay, hindi pala naubos. Ayan, tanong natin. Na-rescue na pala Doc Aratelis yung ikalawang piloto ng F-15 fighter Eagle jet ng US na bumagsak sa air. Ang mahal po ng ano na yun, ng mga jet na yan. Yung mga F-fighters nila. Grabe yung technology ng Iran, no? Tanong nyo kung saan galing. Hindi na po radar ngayon. High-tech na po kasi matagal na yung stealth technology ng eroplano. Hindi po tinatalaban niya ng radar eh. Yung eroplano ng mga Amerikano, kaya pag may gusto silang bombahin, yun ang gamit nila. Parang hindi tinatalaban. Putya, nagawa na ng paraan ng Iran. Ewan ko lang kung China technology yun. Galing ng Iran, no?
bibilib ka rin, eh, 'no? Ah, matagal ng panahon na hindi talaga siya nakikilahok, 'di ba? Kasi yung Iraq War, wala, tahimik lang siya, eh. Ang tagal ng panahon 'no, dami na palang naipon na missile. Sabi siguro ng handler ni Arñaquez, "Aba, hindi ka na tumutokis, paano ka ire-renew?" Terry Redon, Doc Buds, The Junket Prince na gustong talunin si FBR, sinipa ni Daddy PRRD kasi panay ang biyahe niya sa labas ng walang koneksyon sa trabaho niya, gumaganti lang. Eh, ngayon walang koneksyon yung mga pinagsabi. Bakit na nga nag-iingay si Redon? Kasi hindi siya congressman nung panahon na nagbibigayan ng maleta. Baka makahabol. Shahed drone era. Pati yung drone pala nila 'no, tsaka ang ang galing po, eh, may napanood talaga ako, ang mahal po talaga. Bawat missile ng, US tsaka Israel, yung sa dome nila, yung proteksyon nila, bawat missile po nun, milyon. Sabi nga ng ano, ng mga analyst, kasi nanghihingi si Donald Trump ng 2 billion a day ang budget para mabuksan ba yung Hormuz. Sabi nga ng mga political analyst, eh loko ka pala eh. Bukas na dati. Bukas naman dati. Binomba-bomba mo yung Iran eh. Tapos ngayon, namomroblema ka, magba-budget ka ng 2 billion a day para manatiling bukas yung Hormuz. Kung hindi mo pinakialaman, parang nabilaukan sila sa Iran eh, no? Kasi tinesting nila yan dati. Isang araw na bombahan, tapos hinayaan lang nilang gumanti yung Iran sa Israel, tapos na. Siguro ang tansya nila, walang kakayahan tong Iran. Putya, grabe pala. Ang dami palang missile ng Iran. Factory ng missile. Iron Dome, oh. Idon, aka Mr. Bean. Walang maleta. 6,000 years civilization kasi, Boss Buds. Kung hindi yan na-sanction, ay yan na rin ang pinakamayaman na bansa. Grabe, no? Oo, talaga, noon pa yan eh. Persia. Ang huli yata nakasakop dyan, si Alexander the Great pa eh. Parang yung Mongolian, dahil yung mga Genghis Khan, nasakop din nila yan. Pero dahil walang culture si Genghis Khan eh, mga Mongols, parang na-adapt nila yung mga Persian. Hello sir. Hello Ma'am Josephine. Tom G. Sputnik, Iron Dome. Ngayong araw lang, walang pinadalang missile ang Iran dito sa Saudi, Boss Buds. Grabe, no? Kala ko pipitsugin yung Iran eh. Kasi talagang hindi siya eh, no? Hindi siya tina-target. Yung pala po. Ma'am Josephine Pascual, thank you very much po sa $2 na pangkape. Bus na yata, Boss Buds, ang missile ng Iran. Hindi pa raw eh. Kaya raw nila na 6 months eh. Persia sa panahon ni Queen Esther Doc Aratelis. Iway sa pakape. King Cyrus the Great. Yung kalaban ng ano, di ba? Sa 300. Persians yun eh. Di nanalo yung mga ano, Greek. King Cyrus the Great. Tatay Badong, sabi mo, mag-history vlogs ka na. Wala na akong panahon. Parang papatayin ko na ang sarili ko. Kung na nga kinaya mag-boxing eh. Tatay Badong, breaking news, baka ikonsidera ng Iran-US na huminto sa gera dahil sa panawagan ni Honti at Lenny Utz.
Siyang kabuto nasa Book of Daniel yata yan si Sir King Cyrus. Cyrus the Great tapos Xerxes. So, yan sir. Dito sa Qatar, Boss Buds, may mga missile pa rin na intercept ng militar nila kaya lang hindi na nag-alert. Malalaman na lang namin sa balita. Ang mahal po ng mga pang-intercept nila. Kaya sinasadya ng Iran eh. Ang battle nila diyan, patagalan, talo sila kasi yung mga drone, mura lang yung drone eh. Persian versus Greek, Dokba, Aratilis, ibang gera noon. Tao versus tao ngayon eh, drones at missiles na. Kaya nga eh. Sino ba yung i-hold lang daw natin pag bago dumating yung mga kakampi natin. Wala na po. Malabo na po yan. Putya. Si Donald Trump, no, inisnab ng NATO. Yari kayo NATO, babalikan kayo ni Donald Trump. Putya, pag nagkataon, baka lusubin na ni Donald Trump itong Greenland. Balik brigada na ba? Birada na ba? Opo. Persians versus Greeks, Doc Aratilis, panggera noon, tao-tao. Ano balita kay Cyrus? May pang-intercept ba yung Pinas, Tatay Badong? Meron. Mga manananggal.